Baguio City. Ang Baguio City po ngayon, ah, by the way, binibidyo ko lang po ito, ito sa may party na Session Road. Natira po ako dito 1991 hanggang 1997. Pag dumarating po ang Christmas dito sa Baguio, wala pong ganito. Walang ganyan na nagtitinda sa kalsada, na sa paninirahan ko po sa Baguio ng 6 years o magpipitong taon, every Christmas, hindi po sinasara yung ganyan, wala pong nagtitindang ganyan sa kalsada. Kasi po, kung yung mga paninda na ganyan mga doon po sa Maharlika, at marami naman pong store dyan sa Baguio, makakabili ka ng mga ganyan paninda. Nung araw. Kaya kapag nakakita po ko ng ganito, bakit ganun bigla, po? Para bang, ano bang nangyari, dumami ba yung tao? O dumami yung mga negosyante? Wala na ba sila magpa-piestuhan? Kaya sila lumalabas na sa kalsada? O kagaya ng mga antique-crafts na yan, doon lang o sa may palengke, may mga nagtitinda niyan eh. Pero ngayon, iba na ang Baguio. Especially itong Session Road. Na nung mga araw po, di ba meron kayo nakikita dyan, mga sinasara yung kalsada, may mga nagdo-drawing, dyan sa kalsada mismo, dyan sa Session Road. Nung nakatira po ako dyan, from 1991 to 1997, tumira po ako dyan, February 1991. Then, nawala na po ako dyan noong 1997. August. Wala pong ganyan eh. Walang ganyan yung simbahan. Yung packet na yung simbahan yun. Ito. Simbahan ng Baguio yun. Walang ganyan. Pero ngayon, ganyan na. Ibig sabihin, seasonal. Every Christmas ay ganyan na. Kahit nung ako sa nukulat, sa tingin ko lang magbuhat nung naging mayor dyan. Si ano ba? Si ano pangalan nitong mayor? Ito kasalukuyan mayor ngayon, Benamin. Mayor Benamin. Nagkaroon ng ganyan. Kung wala namang Pasko, hindi bali yung yung tinatawag nilang festival, flower festival. Talagang yan. Sinasara ito session ito para parahanin yung flower festival. Tatandaan ko yun nung nandyan ako nakatira. Pero itong ganito senaryo, nakikita ko lang po ito magbuhat ng maging mayor si Magalong, Mayor Magalong, Benamin Magalong.
Saka yung mga nagdo-drawing dyan sa kalsada, yung DIY po. Yan. Siguro dumami ng mga negosyante, wala na silang luluguran. Kaya maaaring ang mga yan, may mga pwesto sila sa loob. Pero dahil nga season of Christmas, ayan, binibigyan sila pagkakataon ni Mayor Magalong na magtinda dito sa Session Road mismo. Kung inyo pong mapapansin sa video na ito, binibidyo ko lang po Kaya magkabilang kalsada. Kaya ginawa nilang store. Na po. Matagal-tagal ko rin nilalakaran yan kasi dyan ako dumadaan araw-araw. Naigit na 6 na taon, yung Session Road na yan. Dinadahanan ko araw-araw yan. Kaya, dyan ako nasanay sa walking. Yung session na yan. Kagaya yan, nakikita ninyo, pababayan. Natural, pag babalik ka dyan, patahas. Kaya, hindi ka hihingalin. Yan lang, kagandahan, malamig lang ang weather ng panahon na yan. Pero ngayon, hindi ko lang alam. Ito, Nibi, noon walang ganyan dito yan. Kaya nga, nakakamiss din ng makapamasyal sa Baguio. Kaya sigurado dahil hindi madahanan itong session, sigurado yung mga ibang kalsada niyan, buol ng traffic. Sa bagay, dumami na po ang mga sasakyan dito sa Baguio kahit na walang ganyan eh. Ngayon, dati, nung nandyan ako, noong 1991 hanggang 1997, noong 1991, 1997, wala pong traffic sa Baguio. Pero ngayon, nagkaka-traffic na. Kahit na walang ganyan po, yung walang okasyon, nagkaka-traffic na. Ibig sabihin, marami ng mga sasakyan. Ang dumami na yung mga pribadong sasakyan. Nagkakanda traffic na. Saka yung mga tao, kaya para mo na rin nakikita po ngayon yan, para sa Divisoria, sa bagay kahit naman saan, dyan sa Divisoria, pagka magki-Christmas, ayun, binibigyan silang pagkakataon ni Mayor Ani sa recto, yung kahabaan ng recto, na makapaghanap buhay ang mga tao. Kaya lang, yung mga senaryong ganyan, the other side, nagkakaroon ng mga traffic. Kagaya nito, yung nakikita ninyo, dahil hindi nagagamit yung kalsada dito, 2 kalsada ito. O sigurado, yung kung saan sila gumawang alternate route, panigurado, doon ang traffic. Hindi nga lang pinagkikita kasi pinagkikita itong ganitong senaryo. Nitong Session Road ay sarado.
para sa mga kababayan nating mga negosyante. Kumbaga, once a year lang at marami naman mga kababayan din natin nagbabakasyon diyan. Bago sila umuwi, kung saan man sila magsisiuwi sa probinsya o city, bibili muna sila ng mga souvenir. Ano po? Kaya itong Session Road na ito, talagang busy po ito. Busy street, ika nga. Yan no. Dragon fruits, prutas. Yung mga ubas dyan, yung mga ubas na yan, galing sa La Union yan. Karamihan La Union. Yan, gawa ng mga igorotson. Mga, yan, gawa ng mga ano yan. Yung, ano bang tawag dito? Yung nakalimutan ko. Yan po, no? Every Christmas, nagkakaroon ng ganyan. Ayun na siya, yung maharlika. Yun yung bubong na pula na yan. Diyan, kumpleto po diyan. Gusto mong bumili ng mga native. Diyan, makakabili ka. Ewan ko ba biglang pinalalabas ng ganito. Ano po, nagtataka lang po ako, hindi ko naman kinukwestiyon yung ginagawa ng alkalde ng ating mahal na Mayor Magalong. Ano? Ang ano ko lang, yung bakit noon walang ganyan? Panahon nila Vergara, Dumugan, walang ganyan. Ay, mga honeybee, oh. Yan, no? Buhay. Yan ang maharlika, yung kulay pula, ang bubong. Pagbuhat nung mawala na po ako dyan, hindi na ako nagtatrabaho dyan. Ang dami nang nabago kaya nakamimiss tong ano, balikan. Ika nga, nakakamiss balikan ang Baguio. Kita niyo po yung session, ano? Hindi ko po video ito, binibideo ko lang po, ano, kasi nanonood ako, napansin ko, Christmas pala ang ano nito, tema nito, Christmas. Christmas in Baguio. Ano to, tawag dito. Walking tour. Yan, walking tour in Baguio. Plaza Theater. Yan. Yan, nung araw walang ganyan yan. Nagtitinda sa labas na ganyan. Wala. Nasa loob ng palengke lahat yan.
Ito naman yung palengke, yan. Palengke yan. Yan, palengke. Gando. Ayan, itong nakikita nyo ito yung nilalakaran ko kasi malapit ako dyan nakatira. Nandyan ako nakatira, malapit ako dyan. Itong nakikita ninyo, yan. Parang wala pa yata itong overpass na po yun eh. Yan. Ito yan. Itong mismong nakikita nyo sa video na yan. O Magsaysay Avenue. Magsaysay Avenue pala. Ang matandang ano dito po, yung Chongsan. Kung nasubukan nyo na magpunta nun, wala pang SF, Chongsan na sikat dyan ng araw. Yung, yan. Merong Chongsan dyan sa way na ito. Nadulas pa ako dyan nung araw eh. Buti hindi ako tumambling. Asa na kasi yung Chongsan sa bandar yan. Meron Chongsan dito, wala pang puti step na ito eh. Dami na nabago. Yan, yung mga nagtitinda ng prutas yan, wala naman yan nung araw. Yan, makita mo dyan, malinis yan. Ngayon, mayroon ng istolo. Nagtitinda sa bangketa. Ito, dati na po yan, bangko na yan. Ito na yata. Na nga natin. Ito. Yata, ito. O, Chongsan yan, Chongsan. Yan yung matandang mall dyan. Yan yung palengke. Halos 7 years ko nilalakaran yung kalsadang ito kasi malapit dyan ang tinitiran ko. Malapit ako sa health center. Ito, Chongsan yan o Chongsan. Ayan, nakalagay o. Ito. Chongsan yan. Yung building na ito, Chongsan. Yan, Chongsan Super Bazaar. Matagal na yan. Yan na sikat noon. Diyan ako bumibili ng mga pantalon. Sa Chongsan. Mga taxing ganyan, wala pa no, madalang lang yung mga taxi diyan na malalaki. Karamihan pa mga kotse. Yung nauso na po yung mga ganong malalaking taxi, meron akong kaibigan dyan, si Atipe. Silang nagsimula ng malalaking taxi. Yung Toyota. Yung may tatak na P na taxi. Kung nakarating na po kayo dyan noon na nakakasakay kayo, kaibigan ko po yung may-ari ng mga taxi na yon. Dalawa yata kung tatlo yung taxi niya na yung mga Toyota na uso no. Ito yung Chongsan, yan. Dito ako nadulas noon. Saan na? Hindi dyan sa pababa nila, meron sila pababa dyan eh. Ito, yan, dyan ako nadulas, yan. Yan. Nadulas ako dyan noon, yung hagdanan na yan, madulas. Kasi tawag dito, umuulan. Basa. Pumasok ako, doon ako nadulas. Buti hindi ako tumambling. Dyan, hindi ko makalimutan yun. Wala naman tumaw, di naman ako pinagtawanan ng mga tao na madulas ako. Nakatingin lang sila. Hindi ko makalimutan talaga yung mga yan yung papasok ka dyan sa kanto dyan, yung Suliman na yon. Nandyan yung mga
katayan ng aso nung araw. Kung gusto mong, nung hindi pa maigpit ang pagkatay ng aso, yan. Yan, malapit na yung terminal ng Dangwa dyan. Dyan marami no, katayan ng aso. Tagang nakalantad. Hindi kagaya ngayon dahil nagigpit ng gobyerno, wala ka na makita ng mga binibentang aso dyan na nakadisplay. Pero yan, yung overpass na yan, wala pa yung overpass yan nung araw. Wala pa yan. From 91, 92, 90, yan, wala pa yung building na yan. Yan, wala pa yan. Yan. Yung McDonald na yan, yung building na yan, wala pa nung araw yan. Kasi from 1991 to 97 po ako natira dyan eh. Kulang 7 taon din. Ayan. Yan. Wala pa ito nung araw. Itong building na ito. Itong yan, yung McDonald na yan. Yung inasal na yan. Itong building na yan. Yan. Wala pa nung araw yan. Nilalakaran ko lang yan dito. Malapit na ako dyan. Malapit ako sa papuntang health center. Ito nung araw wala pa rin yan. No? Bago lang po yan. Kailan lang naitayo yan. Kaya nakakamiss nga naman ang mabalikan yung kung saan ka nagtatrabaho nung araw. Ayan, wala pa yung overpass na yan. Diyan ako sa T. Alonso. Sa T. Alonso. Yan, palengke naman yan. Doon ako nakatira po noon sa T. Alonso, papuntang health center. Yan. Ayan, bandar yan. Yang ito, wala pa ito nung araw. Wala. Terminal ito nung araw. Dangwa. Kung nakakapunta po kayo ng Baguio, terminal ito ng Dangwa. Yung Dangwa bus na bumibiyay po dyan sa Dimasalang sa may mga nagtitinda ng bulaklak. Kaya yung mga Dangwa nun, ito, bago lang din po ito. Sino nga dyan ako, wala pa ito. Hindi ko lang alam kung matagal na rin ako hindi nakakapunta riyan. Wala pang SM noon. Pero ngayon meron na. Nakapasal na rin ako sa SM kahit pa paano. Nakakamiss oh. Yan, wala pa yan. Ano nung araw ito? Garahe ng mga jeep. Terminal ng mga jeep. Dangwa, yung bus. Saka yung mga katayan ng mga haso nung araw. O kaya nakakamiss po ang Baguio. Wala pang ganun mga jeep lang nung araw. Yung mga taxi, yung mga kotse. Ayan. Itong na ito, yan. Wala pa yan nung araw. Ayun, napakarami ng tao. Ayan ang T. Alonso. Ayan, dito banda yun. Kanina na siyata ng ano ito nga ito. Yan. T. Alonso. Diyan ako doon. Diyan. Yan. Papunta doon sa mini theater. Merong mini theater dyan. Diyan po ako nakatira nung araw. Pag dadaretsuin mo yung T. Alonso ngayon, health center. Makakarating ka ng health center. Yan.
Kaya itong building na ito, wala pa ito nung araw. Para ng ano yan, Dangwa Transit. Yung mga bibiyay ng Dimasalang. Doon sa may nagtitinda ng bulaklak dito sa Manila. O, yan. Yun ang terminal na rabbit nung araw yun. Ito, yan. Na bumagsak. Yan. Diyan naka-terminal ang Philippine Rabbit nung araw dyan, lugar na yan. Bumagsak, October 27 yon. Dahil sa malakas na bagyo. Nawukay po sa ilalim. Yan. Terminal ng Philippine Rabbit nung araw dyan. Bumagsak. Hotel kung yung itaas, bumagsak. May mga bus doon na nahulog, dalawa yata yung bus. Hindi na na-recover. No? Yan ang Tia Alonso. Yan. Diyan ako noon. Bandar. Yan, bandar. Bandaron ako noon. Nakatira, Tia Alonso. Marami na nabago. Nakakamiss mamasyal. Yan, yung mga ganito, wala nung araw yan. Mga jeep lang talaga. Ito dati na ito. Itong Baguio Central University na ito. Nandyan na nung araw pa yan. Ito, nilalakaran ko nung araw to. Kasi meron shortcut po dito nung araw. Kung ayaw kong dumaan doon sa Tialoso, dito ako dadahan. Pagdating doon sa dulo niyan, meron pa baba ron. Parang exercise. Nakakamiss ang Baguio. Ano po. Yan, dati na yan. Nakikita niyo yung building na yan. Ayan, malapit na dyan yung sinasabi ko na minsan dito rin ako dumadahan. Imbis na doon sa Tia Alonso, dito. Meron kasing daan dyan pababa. Pagbaba mo dyan, nung araw, may mga kainan, karinderya. At maraming bumibiling mga estudyante kasi nandito po yung St. Louis. Dito banda yung St. Louis kanina. Pinakita nila. Mga estudyante yung kumakain. Yung student meal. Usong-uso yung student meal dyan. At dito sa lugar na yan, meron pa kaming, yung kasera ko nagtinda pa ng ukay-ukay dito eh. Galing ng Away. Pinadadala ng kapatid niya. Yung mga paninda. Sa lugar na ito.
Saka meron din akong kaibigan dyan nung araw. Siya yung kauna-una nakapagpatayo ng computeran dyan. Kaya marami noon dahil mga hindi pa masyadong uso. Ayun yung St. Louis, yan. Kaya karamihan noon, kumakain mga estudyante. Yang St. Louis na yan, University. Sinasabi ko, merong dito, Mikal, sa babahan dito eh. Tignan natin kung madadahanan nitong vlogger, po. Tsaka na natin putulin doon ang ating pagbibideo sa kanyang vlog. Hindi ko po sarili to, nakikigano lang ako, kasi nakakamiss ang Baguio. Matagal din po ako nakatira dyan eh. Dahil dyan po kasi ang trabaho ko nung araw. Ayan. Hindi ganyan nung araw yan. Walang pinapaganda na nila. Hindi ganyan yung umikot na yata siya. Hindi niya yata ipakikita yung sinasabi ko. Sana pakita niya. Malapit na dyan eh. Yan, pag dumiretso. Meron pang po dyan eh. Mami. Mami yan. Pero yung sahog, iba. Pork chop. Hindi kayo maniwala. Mami, ang sahog, pork chop na inihaw. Pork chop na inihaw. Masarap. Baka ngayon lang kayo dito lang sa Baguio meron nun. Nakarinderya dyan, Mami, ang kanya sahog, pork chop na inihaw. Masarap. Masarap pala yung ganon. Dito lang sa Baguio meron eh. Ito wala pa itong mga tindahan na ito. Ito, wala pa yan. Malaki ng niulad ng Baguio. Yan, wala pa yung mga yan. Dito tayo yung kasera ko yung dyan. Pati dito umuupa siya. Ito, bago rin yan. Dito yan eh, banda rito yung yan, malapit na dyan. Yung sinasabi kong shortcut ng Tia Alonso. Ito, wala pa ito. New market na ito. Ito, dito. Wala na, hindi na niyo pakikita yata. Ano na. Babalik na. Hindi na niya pinakita yan. Yung way na yon, ito pakikita yata dito. Yan. Binalik niya yan. Diyan. Ito. Yan. Mga kainan yan. Yung health department to. Yan. Diyan ako noon. Sumusurkat ko minsan. Okay, sige, hanggang dito na lamang po, itong pagkikisuyo ko sa vlogger na ito. Pasuyo lang, kaibigan, Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. City tour tayo ng Baguio. Magki-Christmas na po.